Dahil malamig na po ang panahon ngayon dito sa Japan, kaya magluluto po ako ng sotanghon. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Napaaga nga pong umuwi si Hapon ngayon, kaya sasamahan nyo po akong sunduin si Kenshin. At pagkatapos lang po ng ilang minutong biyahe, ay nakarating na po kami dito sa school. Tuwang-tuwa nga tong anak ko dahil yung papa niya po yung sumundo sa kanya. Yun na lang, ay sinamahan po ako ng asawa ko. Kung hindi, mahirapan na naman ako magbike mga auntie. Yung school po ng anak ko ay medyo may kalayuan po sa bahay namin. Pero okay lang yan dahil kahit papano ay na-exercise naman po yung katawan ko. Katapos po namin sunduin si Kenshin ay dumiretso muna po kami dito sa clinic. May sulat po kasing dumating sa bahay namin na kailangan po namin pabaksinan si Kenshin. Dahil taglamig na naman po dito sa Japan kaya uso na naman yung mga sakit. Kaya para maiwasan at hindi po siya magkasakit, kailangan po namin siyang pabaksinan ng pang-influenza. Pasok po namin dito sa loob ay kinuhanan ko na po si Kenshin ng temperature. Mga nakaraang buwan po ay lagi po nagkakasakit si Kenshin. Bigla po siyang lalagnatin ng isang araw, kapag gumaling mamaya't maya ay lalagnatin na naman. Siguro dahil na din po sa paiba-iba yung panahon. Turukan na nga po si Kenshin mga auntie, kaso nga lang po nagpupumigla siya. Kawaii dyan. Dare sore. Nagulat nga po tong anak ko, buti na lang hindi siya umiyak mga auntie. Tapos po niyang maturukan, ay babalik ulit po kami sa susunod na buwan. 2 turok po kasi yung kailangan para makompleto niya yung vaccine. Yung binayaran nga po pala namin ay nasa mahigit 2,000 yen. So eto na nga po, pagkatapos po namin doon sa clinic, ay tumiretso naman po kami dito sa Watahan. Tingin nga daw po siya po ng mga lagayan ng mga damit namin. Sira po kasi yung sabitan ng hanger namin, kaya titingin daw po si uncle nyo ng bago. Pagkatapos po namin bumili ng gamit sa kitchen, dumiretso na po kami dito sa counter para magbayad. And fast forward na nga po, pagkawin naman po namin ng bahay, agad na rin po akong kumuha ng dahon ng oba. Lulutuin daw po kasi yung asawa ko, kaya pinakuha niya ako ng dahon. Tapos kumuha na nga rin po pala ako dito ng dahon ng parsley. Saktong-sakto dahil malamig ang panahon ngayon dito sa Japan, kaya magluluto po ako ng sabaw naming sotanghon. Pagpasok ko naman po dito sa loob, agad na rin po ako nag-ready dahil magluluto na ako. Si Hapon nga po pala kanina mga auntie, ay nakapagluto na po siya ng hapunan namin. Naghimay na nga rin po ako dito ng manok na pinakuluan ko kanina. Mas lalo po kasi sumasarap yung sotanghon kapag meron po itong sahog na manok. Tapos kung himayin, ay nagisa na po ako dito ng bawang at sibuyas. Sunod ko naman pong nilagay itong manok. At maglalagay nga rin po pala ako dito ng chicken legs. Habang hinahalo ko nga po itong niluluto ko na kung mga auntie, napakabango po. Hindi na lang, ay meron po akong tanim na parsley, kaya meron po akong pinangsasahog. Yung pinagpakuluan ko naman po ng manok, ay ito po yung nilagay kong pangsabaw. Dahil nakulangan po ako dun sa nilagay ko, kaya maglalagay din po ako ng tubig. Habang nagluluto nga po pala ako mga auntie, si uncle yung Hapon naman po, ay kumakain na. Sabi ko nga sa kanya, ay mauna na po siyang kumain dahil maaga pa po yung pasok niya kinabukasan. Nung kumulo na nga po pala, ay nilagay ko na po yung pansit. Tapos nun, ay maglalagay na rin po ako dito ng annatto powder. Yung annatto powder ang magsisilbing pangkulay dito sa lulutuin nating sotanghon. Hindi ko nga po pala nabidyohan kanina. Nilagay ko na po yung ginayat-gayat ko kaninang repolyo. Ito na nga po, luto na po itong sotanghon. So, depende nga po pala yan sa inyong mga auntie kung gaano kadami yung ilalagay yung annatto powder. Kung gusto nyo po ng mas makulay pa dyan, ay pwede naman po kayo magdagdag ulit. Ako naman po ay okay na po ako sa ganitong kulay. Sandok na nga po ako dahil kakain na po kami ng anak ko. Si uncle yung Hapon naman po, hindi ko na po siya binigyan dahil meron po siyang hinihigop na miso syrup. Yan muna po yung sabaw niya at kapag nagutom siya ulit, ay pwede naman siyang sumandok ng sotanghon. Para mas lalo pong sumarap, ay naglagay po ako dito ng chili garlic oil. Chicken soup. Tuwang-tuwa nga po tong anak ko mga auntie dahil favorite niya po ang chicken soup. Habang kumakain nga po tong asawa ko, ay kausap niya po yung mama niya sa cellphone. Nagagalit at nag-aalala nga po siya dun sa mga magulang niya. Baka sa susunod na buwan po ay kasama ulit po namin yung mga binan kong Hapon. Parang may sakit daw po kasi yung binan kong babae dahil palagi daw po siya nakakalimot. Kaya ang gusto po ng asawa ko ay dito muna daw po sila sa bahay para mabantayan namin. Dahil panganay po si Hapon, kaya obligado pong siya yung mag-aalaga at magbabantay sa mga magulang niya. Sabi nga po
sa akin ng asawa ko, once po na magkasakit yung mga magulang niya, ang gusto niya po ay kami yung mag-aalaga. Nire-ready ko na nga po yung sarili ko dahil kahit mahirap ay gagawin ko po yun para sa asawa ko at para na rin po sa mga magulang niya. Yung pag-aalaga po na hindi ko nagawa sa mga magulang ko ay gagawin ko po yan sa mga binan kong hapon. Baka magtatagal nga po sila dito sa amin, hindi lang po isang buwan. Pero kapag gusto naman daw po nilang umuwi, ay papayagan po sila ng asawa ko. Kakadaldal ko dito mga auntie, ayan nakapag-take tutuloy ako ng sotanghon. So yun lang po at dito na po natapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Ako ay Poyi. Dadanda sabi po sa inyo.